At sa puntong ito naman, partner, no, para mas lalo pa nating mahimay yung naging day 1 ng impeachment trial kahapon, kasama po natin live via Zoom si UST Political Science Chair Department and Political Analyst Professor Dennis Coronacion. Magandang umaga po, Prof. Dennis. Good morning, Prof. Hi, good morning, Ma'am Darlene and Sir Daryl. Good morning rin sa inyong mga taga-subaybay. Sir, pinag-uusapan po namin dito, no, yung naging day 1 ng impeachment trial ni VP Sara. Kung kayo po yung tatanungin, Sir Dennis, no, ano po sa tingin ninyo, paano nyo po i-describe yung naging mood ng impeachment court kahapon? Well, dalawang words. Una, eventful. Pangalawa, very exciting. Oo, so eventful kasi hindi ko inaasahan kasi akala ko first day lang to, no. I thought na they would just tackle yung mga minor administrative issues, yung mga motions which I thought were minor in nature. Pero umpisa pa lang nagkaroon agad ng debate yung mga senator judges regarding do sa plano ng mayorya na piliin si Senator Chis Escudero bilang presiding officer. So yung Cayetano siblings talaga naman they were very they knew what they were saying, yung legal basis, yung constitutional basis, kung bakit dapat Senate President ang manatili mag-serve as presiding officer. Eventually, nagkaroon ng botohan after the debate and the matter was settled. So napili talaga, na-insist na maging presiding officer si Senator Chis Escudero. Well, in fairness to Senator Chis Escudero, naman siya, no? He did a good job. Nagamit yung kanyang legal background bilang isang presiding officer. Oo. Tapos yun namang nakita naman natin na yung mga counsels from the opposing teams na rin sila, they were also very intense sa pakipagdebate sa bawat isa. Yung halimbawa na yung lead counsel ng defense at saka si Congresswoman Luistro at saka si Congressman Chel Jokno talagang nagbalitaktakan agad tungkol sa halimbawa yung parang ini-insist tinatanong ng lead counsel ng defense kung naka-ready daw ba yung mga witnesses mag-present ng witnesses itong prosecution panel. And so on and so forth, So yun, napaka-intense. Unang araw pa lang to. Ngayon naman, Prof, may iba kasi, or bagamat sinasabi po na it was a deliberate suggestion from the Senate President na si Senator Chis Escudero yung maging presiding officer ng impeachment. What do you take of this, Professor Dennis? Do you think na mananaig yung revised rules ng Senado na isinaad sa Constitution na kung saan SP dapat o Senate President dapat po yung mag-preside kung ang impeachable officer ay hindi naman po yung Pangulo? Whereas kasi pag Pangulo nga, we all know na yung Chief Justice ng Supreme Court ang dapat na mag-preside ng impeachment court. Well, that's right, kapag Pangulo ang subject ng impeachment complaint, kung siya akusado, nakalagay sa very clear yung sinasabi ng Constitution that it should be the Chief Justice of the Supreme Court who's going to preside in the impeachment trial. Other than that, very silent na yung ating yung Constitution. Walang sinasabi. Ang sinasabi lang is that the Senate President should take charge as presiding officer. So, yun ang ini-insist ng kampo ng minority senators, And ang sabi naman ng kabila, well, since this is an impeachment trial and this falls within our department, tayo magde-determine ng mga rules. In-empower tayo ng Constitution upang mag-determine kung ano yung mga rules natin sa pag-conduct ng impeachment trial. So, these are actually two different schools of thought which was settled through a votation ng mga senators. And kung napansin nyo, yung pagboto ng mga senators natin to settle this matter, this issue, ay through partisan line. Parang hindi na sila nag-isip masyado kung gaano kalalim
yung ano no, yung justification ng bawat kampo. Parang binoto na lang nila kung saan sila politically affiliated. So obviously, the majority senators voted with the proposal na dapat, I think ang nag-move nun is si Senator Lacson. So they voted in favor of the motion of Senator Lacson na dapat si Senator Chis Escudero siya ni-nominate ni Senator Lacson bilang presiding officer. On the other hand, yung mga minority senators naman, they voted against the nomination of Senator Chis Escudero as the presiding officer. Pero alam nyo, no, even though mayroon namang somehow wisdom kasi behind that proposal na si Senator Chis Escudero na lang ang maging presiding officer, marami itong mga tingin namin political consequences. Una, hindi mawawala yung doubt ng mga publiko doon sa yung inisba ng tao noon last year nung Senate President pa si Senator Chis Escudero at iniba niya yung interpretation or meaning ng forthwith nung last year's impeachment trial. Tapos ano pa siya, implicated pa siya sa flood control mess. So ang pangamba ko diyan along with the other political analysts baka ma-erode yung trust, yung public trust sa impeachment trial at saka sa Senado as an institution. Pangalawa, hindi naman talaga kinakailangan abogado ang Senate President. Pwede na sana ang presiding officer. Pwede na sana si Senator Win Gatchalian. And yung brief period na siya ang nagtitimon, na siya yung presiding officer, okay naman. Mukha namang okay. Tama naman yung mga rulings niya. So sayang yung sanang malinis na image ni Senator Win Gatchalian that could have rubbed off doon sa pagiging presiding officer niya sa impeachment trial. So tapos sasabi rin ng mga ilan sa mga nakausap ko, sayang opportunity lost for Senator Win Gatchalian. Oras niya na sana para bumida. Time to shine. Time to shine. Pero wala pinasa niya sa iba, sayang. Oo, kaya nga, Prof, may mga comments sa social media na parang hindi daw nag-win si Senator Nilaro pa yung Win. pangalan. Oo, doon sa nangyari, kundi parang naging loser siya kay Senator Escudero. Kasi parang wala lang daw siyang ginagawa doon sa tabi ni Senator Chis sa buong duration ng day 1 ng impeachment trial. Well, totoo naman po niyan. Hindi naman talaga ganun makapangyarihan ang presiding officer. Kasi pwedeng yung kanyang mga rulings can be subjected to reconsideration. Pero yung optics po yung optics ma'am, yun ang di maganda doon. Yung perception ng mga tao, yung public perception. Na parang ang lumabas, na-reduce lang siya sa isang taga-take ng notes Yeah, sa tabi oo. ni Senator Chis Escudero. Sabi nga sayang siya na sana yung compromise presiding officer na acceptable sa majority and minority senators. Sana siya nga daw yung win-win solution. Yun, oo. Kaso nga. Kaso hindi Naging win. hindi naging win-win na very brief lang po. Ngayon naman, Prof, speaking of having two people at the rostrum, well, nabanggit na natin yung ilan sa mga possible na magiging implications nito. Pero may iba naman na nagko-comment online ngayon na Prof. Dennis na nagsasabi na these two senators, merong nagaganap na wearing of two hats kung saan yung isa is representing legislative power and the other one is being the head of the impeachment court. Sa pananaw ninyo, what would you take of this, Prof. Dennis? Acceptable ba ito or something has to change? Lalo na we will proceed with the date of the impeachment trial later on this afternoon. Well, it can be interpreted in so many ways. Una, yung nabanggit na natin kanina. Pangalawa, itong sinasabi mo, sir, na pwedeng each of them represents, kasi dalawang taong nasa rostrum. So, pwedeng, the other one represents the trial, that's Chis Escudero, and then the other one represents the leadership behind the Senate. Pero again, kasi very simplistic mag-isip ang mga Pilipino, no?
judgmental ang mga Pilipino, pero very simple yung kanilang basis. Makikita nila kapag ang nagbibigay ng mga utos, yung mga rulings, at yung madalas nagsasalita ay si Senator Chis Escudero, they will definitely think na, nasa kanya ang kapangyarihan. Oo. Sa kanya ang beat. O, hindi nasusunod. So, mare-reduce tuloy yung image niya, no, yung figure ni Senate President kapag ganyan. Ngayon, mare-resolve ba ito? Dapat ba i-resolve? Mukhang na-resolve na nila kahapon eh. Mukhang This okay will be na the sila eh. setup, until the end of the impeachment trial. Unless, of course, there will be someone who will rock the boat, who will question this, who will keep on questioning this. So nauna ng question yan ng Cayetano siblings kahapon. Kung di pa rin titigil, baka magbago yung setup. Naglabas din po ng statement si Senator Win Gatchalian, Prof, no? Sinabi niya na siya mismo yung kumbaga nag-suggest na si Senator Chis nga yung gawing presiding officer, at dahil po si Senator Chis yung nakaupong presiding officer, magbibigay daan naman daw po ito para mas matutukan din naman daw po niya yung ibang mahalagang concern sa Senado, katulad nga daw po nung LEDAC at yung 2027 national budget at yung iba pang mga urgent national concerns daw po, no? So ano pong take ninyo dito, Prof. Dennis? Well, valid naman po yung punto ni Senate President Win Gatchalian. Kaya siya nag-give way kay Senator Chis Escudero bilang presiding officer ay upang makatutok doon sa legislative function niya. Kasi again, siya pa rin yung pinuno ng Senado, no? So pressured pa rin sila makapag-produce ng legislation, ng mga batas. Pero hindi mo maiwasan tanungin ng mga tao, bakit nila tinanggap yung ganitong klaseng setup? Kasi clearly majority nag-decide nito eh. And remember, malaki yung naging kontribusyon ni Senator Chis Escudero nung kinakailangan naghahanap sila ng ika-13 senador upang ma-formalize yung pagiging Senate President ni Win Gatchalian. And yung ganong klaseng contribution ni Senator Chis Escudero sa pag-galvanize at mag-formalize ng pagiging Senate President ni Gatchalian, ang iniisip ng ang nagiging basehan ng mga tao sa kanilang pagdududa na baka mayroong yung quid pro quo agreement between the majority senators and Senator Chis Escudero nung ito'y lumipat sa kanila sa majority. Baka may kasunduan, baka mayroong backroom negotiations. Now, sige, papanig ako sa inyo para mabuo na yung 13 at hindi na maging questionable legally and constitutionally yung liderato ni Senator Win Gatchalian. But in exchange for what? Oo. So, ito na nga ho tingin ng karamihan na kapalit ng pagsali ni Escudero sa mayorya. Na ire-redeem niya ang kanyang nasirang imahe nung nakaraang taon sa impeachment trial at susubukan niyang ibangon ang kanyang imahe. Okay. Ngayon naman, Prof, from the composition or yung current setup ng Senate Impeachment Court, now we go to the mismong parang sabi natin parang naging main event on day one, which is the opening statements and yung assertions of both panels, both the prosecution and the defense. How would you take of this dun sa kanilang mga naging statements kahapon, Prof? At yung bang pagkaka-deny sa motion ng prosecution na mabasahan na sakdal si VP Sara sa bawat article, would you consider that as a point o puntos po yun para sa defense side? Well, I think that's the procedure naman po, no? Kasi in the end, towards the end of the trial, pag maghuhusga na itong mga senator judges, ang kanilang pagsasabi kung convicted or acquitted si Vice President Sara Duterte ay per article. O halimbawa yung halimbawa lang, betrayal of public trust. Pagkatapos i-weigh lahat ng mga evidence sasabihin ng mga senator judges, majority. Halimbawa, nakuha yung 16 votes, convicted. Tapos sa next article na naman, ganun rin ba o hindi? So, kaya po tingin ko yun ang minungkahi ng prosecution panel na i-arraign per article. Kasi nga, ang judgment is also per article. Oo, 4 na articles po yun.
So baka po 4 na beses i-arraign. Kasi magkakaroon yun ng 4 na either conviction or acquittal. Oo. Now, yung pong mga opening statements ng ng magkabilang panig, I think kung titingnan natin, yung sa defense side, hinaluan nila ng rhetoric. Meaning to say, yung narrative na pampolitika sana ang function yan. Pero inihalo nila sa isang legal na usapin dito sa impeachment trial. Sinasabi nga nila na ito ay paraan ng gobyerno upang mapigilan ang pagtakbo ni Vice President Sara Duterte na according to the lead counsel ay ibinoto ng higit 30 million. Nasa 32 million na Pilipino. So, ina-emphasize yung mandate at saka yung popularity ng Vice President. So, kumbaga man, ang gusto kong i-point out dito is inappropriate yung itong impeachment trial. On the other hand, sa kabila naman, sa prosecution naman, ini-insist nila na pag nagkamali ang isang opisyal na impeachable, ay dapat managot ayon sa accountability mechanism na itong impeachment trial na to. So parehong may pagalingan na lang sila. Makikita natin 'yan. Ang problema lang po kasi masyado silang gumagamit ng mga legal terms. Tayo mga hindi abogado, parang imbis na maintindihan natin mabuti, minsan nawawala tayo. Correct. Sa usapan nila. So sana, ang suggestion ko sa kanila, although sila ay mga abogado, sana ipaintindi nila sa atin mga non-lawyers sa pagpagitan ng hindi paggamit masyado ng mga legal terms. Anyway, ang sabi naman kasi ang impeachment trial ay sui generis, one of a kind. So hindi talaga siya strictly speaking isang court trial. So ang tanong ko, kung hindi siya court trial, then why rely so much on legal terminologies? Dapat maintindihan niya ng publiko kasi ang publiko interested at the end of the day kung mananagot ba talaga si Vice President Sara Duterte o hindi. Doon din po sa day 1, Prof. Dennis, kahapon, may appeal po ang minority na kung di man payagan sina Senador Dante Marcoleta at Senador Jinggoy Estrada na makadalo or makaboto, sana raw kahit maging observer sa trial. Pwede po bang mangyari yun, Prof. Dennis? Well, depende po yan sa mga courts na dumidinig ng mga kaso nila, no? Pero sa akin lang naman, in fairness to those two senators, hindi pa naman po sila convicted. Yes. Oo, sila po ay, so dahil hindi pa convicted, sila ay presumed innocent. So, unless, yung isa kasi suspended bilang senador, si Senator Jinggoy. So, yun, baka dahilan yun upang hindi talaga siya padaluhin sa bilang observer sa impeachment trial. Pero itong si Senator Marcoleta, wala namang ganung suspension. And he is still presumed innocent. So, yung karapatan niya na sumali at saka yung power niya bilang senador, baka nandun pa rin. Oo, nasa kanya pa rin. So, yun po ang nire-request ni Senator Cayetano, in fairness to their group, mukhang legally valid naman yung kanyang punto. Pero of course, ang magde-decide niyan ay yung mga korte na may jurisdiction sa kanilang mga kaso. Ngayon naman po, Prof, sa naging posisyon po ni Presiding Officer Chis Escudero, sinabi niya na lahat muna ng articles of impeachment ay kailangan pong matalakay bago po ito pagbotohan. Ibig sabihin ba nito, Prof, kahit guilty na sa isang article, hindi pa rin ito magwawarrant ng conviction for the Vice President? I think, kung di po ako nagkakamali, ang ibig niya sabihin ay ipepresenta muna yung mga evidence at saka mga testigo sa bawat article. So para organisado, at yun din po nakasaad sa sa Senate rules. So per article, hindi ang gusto niyang pigilan ay pagtapos na matalakay ang isang article, magdedesisyon agad. Parang hindi yun yung nakasaad sa Senate rules na per article magde-decide agad. Hindi po, patapusin muna lahat. May presenta yung mga ebidensya para sa lahat ng mga articles. And then, pagtapos na, tsaka pa lamang magdedesisyon ng mga senator judges. Yun po yung nasa procedure. Prof, ano yung overall assessment po ninyo sa day 1 ng impeachment proceedings in terms po ng pag-handle ng presiding officer, assertion ng both panels sa kanilang opening statement?
Ako po, medyo naging concerned ako while it was unfolding, yung unang parte ng impeachment, na parang, ay, ito naman, tatagal na naman sila sa mga teknikalidad. Ako, bilang non-lawyer, interesado ako agad malaman kung, of course, maganda ba yung pagkalatag ng mga ebidensya para makapag-desisyon na rin tayo. Kasi tayo rin, parte rin ng impeachment trial, ano? Even though hindi tayo mga senator judges, hindi tayo mga abogado sa magkabilang panig, may stake rin tayo. Kasi inilagay yung impeachment process na yan sa saligang batas upang proteksyonan tayo sa mga nagkakamali ng mga impeachable officials. So may stake rin tayo dyan. Oo, so ang tingin ko dyan, yung nga, parang I think mababog down na naman tayo, madidelay na naman tayo dahil sa mga legal technicalities. So buti na lang na-resolve agad sa botohan at tingin ko rin yung botohan na yun, magiging pattern na yan. Every time kinakailan magbotohan yung mga senator judges, yun na yun, di na yung magbabago. Unless of course talagang susundin nila yung kanilang konsensya at yung kung ano yung sinasabi ng mga ebidensya, that's the only time na nakikita ko na hindi boboto ang mga senator judges natin along partisan lines. Okay, ngayon naman Prof, I think this is mostly the last one na since we are entering day 2 mamayang hapon. Una po, ano bang inaasahan ninyo sa day 2? What the public should look out for? And between siguro din Prof doon sa 4 na articles of impeachment, ano doon sa 4 yung sa tingin ninyo yung may bigat na reklamo? Well, ano po yan, ang inaasahan ko, mag-uumpisa na agad yung pagpipresenta ng mga evidence at saka witnesses ng prosecution. Opo, sila kasi mauuna. And according to the pre-trial, unahin nila yung sa tingin ko pinakamadaling itakel. Yung po yung yung threat na binitawan ni Vice President Sara Duterte laban sa first couple at saka kay former Congressman Romualdez. So yun ang unang tatalakayin. Pero I doubt it kung matatapos yan na isang araw lang, yung article na yon. Kasi yun kaya yun ang inuna, tingin ko, mas madali siyang patunayan para sa prosecution kasi ito ay video recording. Ito po ay live, naalala ko live sa social media ni Vice President at video recording. So sa tingin ng prosecution, ito ay kumbaga man mahirap counter refute o i-counter nung defense panel. So yan po, pero kahit madali lang yung trabaho ng prosecution particular sa article na yan, think ko hindi pa rin mababawasan yung intensity ng balitaktakan galing sa dalawang kampo. Maraming salamat Prof. Dennis sa pagsama po sa amin ngayong umaga. Bago na lang po namin kayo bitawan, baka po mayroon pa kayong pahabol na mensahe sa ating po mga taga-subaybay. Well, ito po finally yung matagal na nating hinihintay na impeachment process, ito po gumugulong na, nasa formal trial stage na tayo, wala na tayo sa mga preliminaries. So we are expecting that either in 3 or 5 months time, magkakaroon sila ng desisyon. Ang abangan po natin dito, ang tutukan natin dito ay ang mga ebidensya. Kasi dapat po ito ipresenta sa atin na kung saan magagamit natin ang ating common sense. You don't need to be a lawyer to be a judge para maintindihan itong impeachment, kung ano nangyayari sa impeachment trial. Ito po ay dapat bumaba sa level natin mga non-lawyers at dapat gamitin natin ang common sense at discernment sa paghuhusga kung halimbawa ang ebidensya ba na ipinipresenta ay para kanino pumapabor. So wag po tayo mag-emotional, wag din tayo ma-intimidate sa mga legal terminologies. Gamitin po natin ang common sense, objectivity at saka discernment. Yun lang po. Thank you po Prof. Dennis sa pagbibigay po sa amin ng oras ngayong umaga po ng Tuesday. Salamat po. Yan mga kanyusik, nakasama po natin si UST Political Science Chair Department at Political Analyst Professor Dennis Coronacion.
Oo, yan. So, agree ako dun sa sinabi ni Prof. Dennis, no, na parang hindi tayo dapat ma-intimidate dun sa mga legal terms, no? Kasi minsan, dahil nga parang hindi natin naiintindihan, ayoko na lang manood. Bahala na yan dyan. Kasi hindi natin naiintindihan Pero mahalaga nga na subaybayan natin itong impeachment trial. Kanina, di ba, partner, binasa ko yung Latin phrase. Sabi mo, yung Latin phrase na yan. Yung ibang mga kababayan natin, ibang kanyusik na sabihin, napakalalim naman ang pinag-uusapan. Alam ko, even to a point na pati nga yung ako'y graduate ng eskwelahan nito na School of Law, pati yun naging part ng debate nila kahapon. Kaya sabi ko, ano namang interest namin kung saan kayo nakapagtapos? Ang hinahanap namin, maumusad na mismo yung proceedings ng impeachment. Oo, kaya tama yung suggestion ni Sir Dennis, no? Sana gawin nilang mas, alam mo yan, abot ng pag-unawa ng mga ordinaryong mamamayan, yung mga non-lawyers, no? Ito pong pagdinig, ito pong impeachment trial ni BP Sara. So, yun, mas maganda nga na imbis na maging reactive tayo, proactive yung approach natin sa pagtutok do sa impeachment.